Good morning everyone. Pag-usapan natin ang nangyari noong ikalabing-anim na araw ng impeachment trial, and that is yesterday, kahapon po mga kaibigan. Dito po ay iniharap ng prosecution ang disbursing officer ng Office of the Vice President na si Ms. Gina Acosta. Ayan, so batid po ng prosecution na si Ms. Gina Acosta ay nagtatrabaho, naglilingkod sa Office of the Vice President at ang kanyang status ay coterminous. Ibig sabihin, kapag nawala, naalis at natapos po ang panunungkulan ni VP Sara Duterte sa pagiging vice-presidente nito, kasama po siyang mawawala o aalis dahil coterminous po yung kanyang posisyon. Ayan. So, ibig sabihin, mga kaibigan, iniisip ng prosecution panel na dahil sa OVP nagtatrabaho si Gina Acosta ay kakampihan niya ang Office of the Vice President. Kaya po tinawag na hostile witness. Ayan. So, medyo mahirap po para sa prosecution na patunayan na mayroong winaldas na ninakaw itong si VP Sara Duterte. So, no choice po sila, kaya kailangang iharap po si Gina Acosta. Okay, so they consider Gina Acosta as their hostile witness. Okay, bilang hostile witness, mga kaibigan, ay pinayagan po ng Senate Impeachment Court, no, sa pamamagitan ni Presiding Officer Chis Escudero na yung pagtatanong po, no, ng prosecution sa witness ay allowed po yung mga tinatawag nating yes or no question. Ayan. So, yan po yung tinatawag na leading questions. So, ginaguide po ng abogado yung witness doon sa gusto nitong magiging tugon. At susubukan nating intindihin, mga kaibigan, kung nagawa nga ba ng prosecution sa pamamagitan ni Attorney Amando Ligutan na bigyan po ng gabay itong si Gina Acosta. Yan po ang ibig sabihin ng leading question. Ibig sabihin po kapag leading question, tinatanggalan mo ng malawak na kalayaan ang witness na ipaliwanag yung kanyang mga kasagutan. Okay? Ibig sabihin, ito po ay bilang paraan, no, ng abogado para hindi po maipaliwanag, no, para mapigilan po yung pagpapaliwanag ng witness. Kaya po inallow ang leading questions. And technically, legally, mga kaibigan, sa korte, sa regular court, sa anumang korte, mga kaibigan, ang leading questions po ay hindi allowed during the direct examination. Hindi po ito allowed during direct examination. Yung yes or no, hindi po yan allowed. Okay? Pero dahil hostile witness po itong si Gina Acosta, the presiding officer allowed it to do so. Okay? So, eto na, mga kaibigan. Merong, ang pinagtatalunan lang naman dito is yung winaldas ba ni VP Sara Duterte yung kanyang confidential fund na 125 million. And maliwanag pong nasagot ni Ms. Gina Acosta yung mga naging proseso, no, kung paano na-disburse yung pera. In fact, gusto pong iparating, gusto pong sabihin ni Attorney Amando Ligutan na nilabag ng Office of the Vice President yung protocol, yung rules, yung guidelines doon sa Joint Circular 2015-01 sa pamamagitan po ni Gina Acosta. Maliwanag po kasi doon sa Joint Circular na ang head of agency, siya po yung magiging disbursing officer sa confidential fund. Okay? Pero kapag ang head of agency ay nagtalaga po
ng magiging disbursing officer or disbursement officer. Yung disbursement officer na po ang bahalang mag-disburse ng pera. Okay? So, ipinaliwanag po, nais nilang patunayan na winaldas po ni VP Sara Duterte ang 125 million pesos nito in just 11 days. Okay, ano po ang naging tugon ni Gina Acosta? Ginamit po yung pondo, na-disburse po yung pondo, at yun po ay base doon sa Joint Circular 2015 number 01. So, hindi po dito sinasabi ni Gina Acosta na oo, winaldas in 11 days. Sinunod lamang po ng Office of the Vice President, sinunod lamang po ni Gina Acosta yung nakapaloob sa disbursement officer. Tinanong po si Gina Acosta ni Attorney Ligutam, no, based doon sa Joint Circular, at ang nais po nilang patunayan o sabihin, bakit ibinigay mo kay La Chica yung pera, di ba? So ang sagot dito ni Gina Acosta, malamang ibibigay niya kasi wala siyang alam doon sa mga confidential information and activities. Wala po siyang alam doon. So tinanong din po siya ni presiding officer, Chis Escudero, no? Na di ba dapat ay tungkulin ng disbursement officer na siya po yung mag-distribute, no? Mag-disburse ng pera. Okay, so maliwanag po naman na tungkulin po ng disbursement officer na mag-disburse ng pera. Pero sabi po ni Gina Acosta, maliwanag naman po, oo, tama po kayo. Tungkulin ko po ang mag-disburse ng pera. Pero yung mag-utilize po ng pondo para doon sa mga kinakailangang confidential activities, hindi ko po yan trabaho. Yan po ay trabaho nga po nila Chica. Okay? So, ibig sabihin, sila Chica po yung mayroong access sa security matters ng ating bansa. So, kung meron siyang mga taong babayaran na nagbigay ng services para dun sa mga surveillance activities, dun sa mga confidential activities, ang magbabayad po dito ay sila Chica. Siya po yung magbibigay ng bayad, ng payment, kapalit ng mga informations na ibinibigay nitong mga taong ito. Okay? Nitong mga taong ito. So, ibig sabihin, tinutumbok po dito ng abogado ng prosecution, dapat daw ay si Gina Acosta ang nagbigay ng pera doon sa mga taong yun. Wherein, maliwanag naman na ipinaliwanag ni Gina Acosta na siya lang man po yung nag-disburse ng pera at ibinigay niya ito kay La Chica sa utos po ng Pangulo. So mga kaibigan, tama lang naman din po na iniutos ito ng Pangulo. Wala pong mali dyan. Wala pong nilabag dyan. Dahil hindi po pwede na magdesisyon si Miss Gina Acosta na walang utos ng nakatataas. Remember, siya po ay disbursement officer lamang. Magre-release lamang siya, maglalabas lamang siya ng pera, magbibigay lamang siya ng pera sa tao na sinabi ng kanyang pinuno o leader, which is si VP Sara Duterte. Kagaya rin po yan ng mga budget natin dito sa GAA na naglagay po ng pondo ang Pangulo sa pamamagitan ng Net Expenditure Program. So dumaan sa Congress sa kanilang budget deliberations, dumaan sa Senado, dumaan sa bicameral hanggang sa naipresenta ito sa office ng Pangulo. So, merong mga insertions na doon sa budget. Ngayon, ang pagpirma ng Pangulo doon sa GAA ay nangangahulugan na mayroon siyang approval sa napakalaking flood control anomaly. Diba? Kasi kung hindi niya pinayagan ang korupsyon dyan sa flood control na yan, dapat na-veto niya yan. And the same thing po dito sa confidential fund. Manggagaling po talaga ang go signal
at order kay Vice President. So ito pa yung napansin ko mga kaibigan, no? Considering yung mga nakaraang impeachment trial no, ni Vice President Sara Duterte. Kung inyong matatandaan, talagang gusto nilang patunayan na may nilustay si VP Sara Duterte na pera ng bayan. Okay, so kailangan nilang magbigay ng mga ebidensya, mga pruweba na mayroon ngang pagnanakaw na nangyari. Okay? So, kung sino-sino na po yung kanilang iniharap ng mga testigo, pero lahat po yun ay hindi po napatunayan, hindi nila na ipakita sa taong bayan at sa publiko na mayroon ngang pagnanakaw na nangyari, na mayroong nawawalang pera ang Office of the Vice President. So, ang lumalabas mga kaibigan sa mga nakaraang impeachment trial ay ang Commission on Audit sa pamamagitan po ng COA-ICFAO, sila po ay nagkaroon ng malaking problema. Iniharap po si Attorney Roderick Wamil. Napansin po ni Presiding Officer Chis Escudero yung mga discrepancy doon sa summation, doon sa additions ng rewards. 'Di ba? Napansin po niya na nawawala yung 10,050,000 pesos. At sabi pa nga po ng Chis Escudero, napakarami nito, typographical error. So, isa po yun sa mga hindi katanggap-tanggap. Being a CPA. Yes, abogado po si Attorney Roderick Wamil. Bukod sa pagiging abogado, siya po ay Certified Public Accountant. Sa pagiging Certified Public Accountant, siya po ay nagtrabaho sa COA-ICFAO. Ang Commission on Audit po ang pinakamataas na ahensya ng pamahalaan, kung saan tanging ang COA lamang ang may karapatan, ang may authority to audit the confidential fund. And therefore, dapat magpakita sila ng napakalalim na kakayahan, katalinuhan pagdating sa pag-audit. Pero simpleng mathematics, 3 numero lamang ang i-add, and yet, nagkamali sila. Ano pa yung napansin natin? Nag-issue ang COA ng Notice of Disallowance, and napansin din po uli ng Presiding Officer Chis Escudero na hindi na dumaan sa Notice of Suspension. Ibig sabihin, diretso na po sa Notice of Disallowance. Yan na po yung ibinigay nila. Yan na po yung inilatag nila sa office ni Vice President Sara Duterte. At sinasabi nga nila doon sa disallowance, isauli ang pera na ninakaw. Pero, sabi po ni Chis Escudero, dapat dumaan sa Notice of Suspension. Nang sa gayon ay mabigyan ng pagkakataon na magpaliwanag at magbigay ng mga pruweba, magbigay ng mga dokumento, magbigay ng mga acknowledgement reports at kung ano-ano pang patunay doon sa kanilang naging paggastos sa confidential fund. Pero hindi po ito nangyari. Diniretso po nila yung notice sa disallowance. Those are some of the errors na ginawa at hindi po katanggap-tanggap sa publiko. Ganyan na ba kababa, kabobo ang mga nasa Commission on Audit? My God! Aba, kung ganyan pala, magbayad na lamang ang gobyerno sa SGV and Company bilang isa sa pinakamahusay, matatag, napakalaking accounting and auditing firm sa bansa. 'Di ba? Dahil sa mga pangyayaring ito, mga kaibigan, mas lalong inilubog ng prosecution ang kanilang sarili sa kahihiyan dahil hindi nila nagawang patunayan na mayroon ngang graft and corruption sa Office of the Vice President. At dito rin nag-umpisa, mga kaibigan, yung mga peke. Kung saan ay naglabas po ng photocopy itong si Attorney Amando Ligutan. Nagpakita po siya ng photocopy at ang sinabi pa po niya, photocopy now,
is considered an original. Napakahilig talagang mameke ang prosecution, no, para lang para lang mapatunayan nila, maipakita nila sa publiko na mayroong ninakaw si Vice President Sara Duterte. Kalain mo 'yon? Magpepresenta ng photocopy na hindi man lang notaryado, na hindi man lang nakita ng abogado, na hindi man lang po napirmahan, no? Ni sino nga ba yun? Ni Arturo Las Cañas. Tapos sasabihin, photocopy now is considered an original. And yesterday, mga kaibigan, another fake, no? Nang magpresenta si Attorney Amando Ligutan ng bag na mayroong pera na gawa sa AI. Sabi pa nga po ni Chis Escudero, it looks like napakalaki ng 100,000 piso. Nung 1,000 piso, laki. Sobra-sobra dun sa sukat ng 1,000. And he admit, wala raw silang makitang tunay na larawan, tunay na picture ng encashment. Kaya sinimulate nila yung cheque. Sinimulate nila yung cash na 125 million. Tapos, in fairness, no, effort itong prosecution. Siguro yung pina-encash nila doon, yung bulto-bultong mga pera. Eto, napansin nyo to guys, yung bulto-bultong mga pera, ayun yung mga bulto-bultong mga pera. Photocopy. Di original na rin yan. Diba? Kung ganun po yung idea ni Attorney Amando Ligutan, photocopy is considered an original. Oh my God. So, ibig sabihin, nagpa-Xerox din siya ng tagwa 1,000 pesos na dapat ang halaga ay 125 million pesos. So, ito lang po yung pinakang summary. Kung talagang mayroong irregularidad, kung talagang mayroong nawawalang pera, ang Office of the Vice President at nilustay ito ni VP Sara Duterte, hindi nila kinakailangang mag-produce ng mga unnotarized documents. Hindi nila kinakailangang mag-produce ng mga unsigned documents. At hindi na rin nila kailangang gumawa pa ng mga AI mastered na mga photo para lamang ipakita sa kanilang witness. Anyway, wala pong bearing. Kahit naman po original na pera, original na picture ng 125 million na nakalagay sa bag, yung ipakita ni Amando Ligutan, ay wala pong kahalagahan ito. Hindi ito makatutulong para patunayan na mayroong nilustay si VP Sara Duterte. And I guess, no, sinabi na rin po ni Miss Gina Acosta na siya po ay nagtatrabaho lamang sa COA at ang kanyang basihan ay ang Joint Circular 2015-01. Kung ano yung nalalaman niya tungkol dito, ayun lamang po yung kanyang ginagawa. Yung kanyang mga decision ay base lamang din po. In fact, mas maganda pa nga po yung explanation ni Gina Acosta kasi sabi niya ganoon, bagamat ako yung disbursement officer, hindi ko naman alam kung sino yung mga recipient ng mga confidential activities. Yung mga tao na kinausap ni La Chica. Siya po yung nasa ground. And hindi ko alam kung sino-sino yung mga yun. Kaya hindi pwedeng ako mismo yung magbigay ng pera sa kanila. Dahil unang-una wala akong security, wala akong access, hindi ko alam kung ano-ano. No, yung mga yun. Sino-sino yung mga yun? Sino-sino yung pupuntahan niya? Wala siyang security. So how come na siya po yung magdi-distribute? And malinaw po doon sa Joint Circular number 2015-01, disbursement lamang po yung kanyang trabaho. Wala po doon yung utilization. Diba? Wala po doon yung utilization. So, kung merong palpak na witness na iniharap na talagang hindi po katanggap-tanggap, hindi po competent, ito ay walang iba kundi ang dalawang abogado. Ay, abogado ba yun? Si Roderick Wamil lamang at si Silene. Ayan, si Silene, pumalpak din po si Silene. Sa kanya po pumalpak kasi wala siyang alam sa taxation.